Isa sa tinutukan ng news team ang coverage ng barangay at SK elections sa iba't ibang parte ng Northern Luzon. Isa sa mga tinutukan ng COMELEC ang kampanya kontra double registration at pagpapaigting pa ng voter registration. Ilang buwan bago ang halalan, tiniyak na ng COMELEC, DILG at PNP ang kahandaan nito para sa halalan. Pero hindi pa rin naiwasan ang mga insidente ng election-related incidents at pagdedeklara sa mga election hotspots. Noong gabi ng October 22, 2023, binaril ng isang lalaki ang tumatakbong kapitan na si Arnel Flor Mata sa barangay Bayawas sa bayan ng Aguilar, Pangasinan pagkatapos ng meeting di avance nito. Pagkatapos ng ilang araw, sumuko ang tricycle driver na tumulong sa pagtakas ng gunman at isiniwalat nito na ang katunggali ng biktima sa pagkakapitan ang mastermind sa pamamaril. Agad hinuli ng mga pulis ang gunman at katunggali ng biktima at sinampahan ng kasong murder. Sa Cordillera, 48 barangay ang idineklarang areas of concern ng COMELEC dahil sa banta ng seguridad. Hindi nawala ang probinsya ng Abra na tinutukan ng mga otoridad na sinabayan pa ng pag-atras ng mga kandidato at mga gurong magsisilbi sa halalan dahil sa takot. Ito'y matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang tumatakbong barangay kagawad na si Catalino Toralba Sr. sa barangay Bangbangkag sa bayan ng Bukay, Abra noong October 18, 2023. Dahil dito, isa ang bayan sa mga idineklarang hotspot at bantay sarado ng militar. Personal rin na bumisita sa probinsya si COMELEC Chairman George Garcia at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Based on my coordination with the regional director, Police Brigadier General Peredo, they are deploying regional forces there, and also they will be focusing most of their operations in these areas na nakategorize natin na areas of concerns. Sa araw ng halalan, naitala ang ilang problema gaya ng pamamaril sa paaralan at barangay Lapat, Balantay sa Tinag, Abra at pagkawala ng ilang kagamitan sa halalan. Tiniyak ng COMELEC Abra na iimbestigahan nila ang kapabayaan ng mga gurong nagkulang para mapanagot ang mga ito. Pagkatapos ng halalan, naitala pa ang ilang election-related incidents. Sa pagtatapos ng election period, masasabi pa rin ng COMELEC na matagumpay ang nagdaang 2023 barangay at SK elections sa kabila ng mga karahasang naitala. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.